Quezon City tayo, meron pong 2 call center agents ang nabiktima na naman ng 2 hold-upper sa loob ng pampaserong van. Mga biktima po ay nakilalang sina Maria de Guzman at Erwin Frago. Sa salaysay ng mga biktima, sumakay sila kagabi sa isang van na may biyaheng Cubao papuntang Buendia. Pagdating nila ho, sa may Tomas Morato, doon nagdeklara ho ng hold up yung mga suspect na nagpanggap ng mga pasero rin, syempre. At saka sila tinutukan ng patalim. Nakuha sa mga biktima, cellphone na nagkakalaga ng 27,000 cellphone. 27,000. iPhone ba yun? iPad. Relo at ibang mamahaling gamit. At syempre agad na tumakas. Yan ang senaryo. At mga pulis tumugis pero hanggang ngayon wala pa. Hindi pa ako nahuli. Tapos na rin yung balita pag ganyan. Tapos na. Sa Maynila mga kasama, na-aresto naman ng pulis ang 2 lalaking suspect sa pang-hold up at pagpatay sa isang babae nung nakarang araw. Kinilala po ang suspect na sina Eduardo Amor at Jerry Busillo na nahuli sa isang follow-up operations ng Manila Police District. Positibo rin silang kinilala ng mga nakasaksi dahil na rin sa hitsura at motorsiklo na ginamit sa pang-hold up. Napatid po tumangging ibigay ng biktima si Belia Adon ang kanyang gamit sa mga suspect dahilan para sa barilin at hanggang sa mapatay. Bilang ng mga nanawagan sa pagbasura ng VFA na dagdagan pa. Sama natin sa balita may report si Conde Bata. Conde, iradyo mo. Kung marami pa mga kongresista na naghahain na resolusyon na ibasura ang Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa House Resolution number 3018 na inihain niya ng Powis Party ni Representative Rafael Mariano, may iwasan na sa hinaharapang pangimasok ng Amerika sa protected area sa bansa. Tinukoy ni Mariano na nagkaroon ng negatibong epekto ang pagsadsad ng US Navy warship ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Paliwanag ni Mariano, apektado sa kanilang hanap buhay ang mga nasa 10,000 mangingisda sa West Palawan Sea, Sulu Celebes Sea at iba pang karagatan sa Visayas at Mindanao. Malaki kasi anya ang papel at pakinabang para sa promosyon at biodiversity ng bansa sa Tubataha Reef. Bukod sa pagbabasura sa VFA na siyang nakikitang solusyon ng mambabatas, ay pinaaksyonan din ito sa gobyerno ang kabuhayan ng mga mangingisda na naapektuhan ng pagsadsad ng barko at upang maiwasan na rin ang kalintulad na insidente. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. Isang miyembro naman ng Philippine Air Force ay Mariosep nagpakamatay. Kasama po natin sa balita may report si Rhea Mamogay. Rhea, iradyo mo. Isang tauhan ng Philippine Air Force ang nasawi matapos umano itong magbaril sa ulo sa punong himpilan ng hukbo sa Pasay City kahapon. Ayon kay Philippine Air Force Spokesman Colonel Ernesto Miguel Ocol Jr., ang nagpakamatay na biktima ay kinilalang si Airman 2nd Class Gilbert Isconde Madayag, nakatalaga sa Headquarters and Support Service Group ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base sa naturang lungsod. Bandang alas 8 ng umaga nang matagpuan ang bangkay ni Madayag na may tama ng bala sa ulo sa loob ng opisina nito. Pero hindi naman masabi ni Ocol kung anong baril ang ginamit na biktima sa pagpapakamatay. Nagulantang na lamang umano ang mga kasamang sundalo na biktima nang madiskubre ang dugo nitong bangkay sa loob ng kanyang opisina. Samantala, bago ang insidente ay kapansin-pansin umano ang pagiging matamlay ng nasabing biktima. Agad na rin nagkulong sa lugar ang Scene of the Crime Operatives o SOCO ng Pasay City Police upang mabigyan linaw ang kasong ito. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Meron namang misis pinatay ni... Pangalawa na to, nung isang araw meron din ganito. Yung pinalo ng maso ba yun? Sa ulo. Ngayon naman, pinatay ni Mister dahil sa babae naman pala to, selos. Selos rin ang dahilan. May report si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. Agnes, iradyo mo. Nagselos na asawa, pinatay si Mrs. Lumalabas na dahil sa selos kung kaya't pinatay ng 52 anyos na mister ang kanyang 49 na taong gulang na asawa madaling araw kahapon. Ayon kay Police Chief Inspector Jovi Cabcaban, hepe ng Women's and Children's Protection Center ng Bacolod City Police Office, noong nagkaraang February 13, 2013, unang nagreklamo ang asawa na sinasaktan siya ng kanyang mister. Dahil dito humingi ng Barangay Protection Order ang babae kung kaya't hindi na makapasok ang mister sa kanilang bahay. Madaling araw noong linggo, dumaan sa bubungan
naman ng kanilang bahay ang lalaki at saka pinasok ang kwarto habang natutulog ang biktima. Nagtamo ng sugat sa kanyang tiyan at dibdib ang babae na nagresulta ng pagkamatay nito. Napag-alaman ng matinding pagsiselos ang pinagmulan ng away ng mag-asawa na humantong sa naturang krimen. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak, RMN. DZXL Ulat Palaro. Mga kasama, pwestuhan po sa finals ng PBA D-League Aspirants Cup anataya ngayong hapon sa pagtatagpo ng 4 na punan sa The Arena sa San Juan City. Makakarap ng Blackwater Sports Elite ang Cagayan Valley Rising Sun sa alas 2 ng hapon. Susundan naman ang laban sa pagitan ng NLEX Road Warriors at Jose Rizal University Heavy Bombers sa alas 4. Kapwa tablang serye sa 1-1 sa pagitan ng naglalaban ng 4 na punan kung saan nanalo na noong Game 2 ng semifinals ng JRU sa Road Warriors sa score ng 108-94 habang panalo rin ang Elite kontra Rising Sun sa score 86-79. Hangad naman ng NLEX na muling makaabot sa ikapat na sunod na pagkakataon sa championship round habang ang tatlo iba pa ay nangangarap na makarating at makalaro sa finals. DZXL Showbiz Balita. Ang manok ni San Pedro, mabilis ang balahibo. Dali lang ha, Loli. Iba itong pinili mong kanta. Ganda. Tingnan nga. Loli, saan ka na ha? Good morning, everybody! Hello. Morning. Ay nako, timing lang ang kanta na to ha dahil may manok si Chris Aquino para sa pagiging Santo Papa. Ano ba yan? Para bang kwan lang yan? Para bang eleksyon? Panabong lang Oo, kasi daw suportado ni Chris Aquino yung pagiging kandidato ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle bilang kapalit ng nag-resign na si Pope Benedict XVI. Yan. Siya yung manok ni Chris Aquino para maging manok ni San Pedro. Diba? Kasi nga naman, diba si Saint Peter San Pedro? Siya yung unang parang Santo Papa, diba? Tama ba ang aking history? Diba? Kasi Saint Peter's Basilica, nakatira doon ang Santo Papa, diba? I know ha, I know. Oo. Kaya sabi ni Chris, pinagdarasal niya kay San Pedro, na maging Santo Papa, lalo pat kung sakali siya ang kauna-unahan na Pinoy sa naturang posisyon. Well, gayon pa man, hindi daw siya masyadong umaasa rito. Posible raw kasing European pa rin ang umangat sa pamumuno sa simbahang Katolika. At hindi pa napapanahon na manok ng Pinoy ang magiging Santo Papa na manok ni San Pedro. Sino kaya magiging manok ni San Pedro? Dahil next week na ang last day ni John Benedict XVI, Pope Benedict, di ba? Oo. Resign na siya, effective eh. Namimemo na nga eh, di ba? Oo. Irrevocable na nga eh, di ba? Oo. Sige. Hi everybody, thank you. It's Tuesday. I love you because you love me. I'm Lollipop. Ay, Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Ito na siya, hindi niya naabutan yung manok ni San Pedro, di ba? Hindi niya raw naabutan yung, di ba may parang teleserye yun dati? Manok ni San Pedro. Oo, parang sa kwan yun. Hindi ako naka sa RPN o sa ABS. Ang inabutan ni PB ngayon yung manok ni Senyor Pedro. Oo, yan. Senior Lechon na. manok. Madami. Oo. Lilechon na. Dati buhay pa yun eh. Oo. Magandang umaga mga kasama. Morning. Para naman po sa panghimagas, kadalasan ang mga hayop sa bukid na wala ng kwenta ay hindi na mapakikinabangan. hayop Pero, ha? Parang manok din. Oo. Pag wala nang maulam, Wala na. Yun na yun. Yun na yun. Pakinabangan na yun. Oo. Pero ibahin natin ang sitwasyon ni Crispy Bacon, ang 1-month-old na cutie-cute na baboy. Imbis na dalhin sa katayan, ginawan pa rin ng paraan ng kanyang amo ang kapansanan ng naturang piglet. Baboy ah. Ipinanganak kasi ito na may 2 paa lamang. Doon lang sa harap. Ah. At para mamuhay,
may mga kilala rin ako, 2 paa lang. Baboy? Parang, oo. Parang ganun din. Parang ganun din. Sure. Ipinanganak kasi ito na may 2 paa lamang. At para mamuhay ng parang normal ang Piggy, nilagyan ang kanyang katawan ng wheelchair gamit lamang ang laruan ng mga bata ng building blocks. Siya ngayon ay maayos na nakakapaglakad at nakapag-iikot na rin sa paligid. At ito, inaalagaan siya ng mabuti ng kanyang amo. Bait na nga. So, mabait yung amo. At yan po ang balitang panghimagas. Kan DZXL Sinwon, Chongsin, Washer, Phoebe, Tatak, Armen. May nabibili hong ganyan sa simbahan pag may mga nagtitinda sa labas. May mga laruan ganyan eh. Elepante, 2 paa, yung likod, gulong. Para yung bata yung tutulak. Oh, yeah. Nabutan mo yun? Buti naman. Salamat, baby. DZXL Ulat Traffic. Ito, may 2 paa din to. Tinutulak din yan. Don't English me, I'm panic. Don't English ha. Bye, good morning. Hi, good morning mga kasamang Weng, buddy. Ang kaba ng Commonwealth Avenue kung galing sa Pelcoa ay banayad ang usad ng mga sasakyan. Bagyang garo lamang ng pagkabagal, pagkalampas ng Saldigan Bayan, tuloy-tuloy nito. Sa kabilang linya, patungo sa EDSA, ay tuloy-tuloy ang usad, banayad ang usad ng mga sasakyan. Bagyang buwabagal pagdating bago lumapit sa Pelcoa dahil sa nagsiksika na yung mga sasakyan hanggang sa electrical road. Moto for today, bye. Moto for today, para sa malapit naman Kwaresma ngayon, para kahit pa paano ay kakaroon ng pagmuni-muni ang ating mga kababayan. Oy, para doon sa taga-PSBA ba yan? Tama ba yan? Yung mga nag-aaral kasamang pare at Weng, maraming mga estudyante, lalo na dyan sa PSBA. Gandang uniform dyan, di ba? Oo, maganda. Yung iba, hindi na nag-uniforme. So, wala nang uniforme yung... No? Walang uniforme yung iba? Hindi. Ubad na sila? Hindi sila nagsusot ng school uniform. Yan. Ano, suot nila? Pantalon, maong, ganyan. Yung iba naman ay nakasuot ng t-shirt na puti. Parang... yung kasama mo kahapon, nakaputi ba yun? Oo. Yung kahapon? Oo. Kasama ko si El. Ayaw ko kung hindi ko napansin kung anong suot ni El Saludar. Kasama ko kahapon kasama nga Weng. Moto na nga lang. Ang moto natin kasama nga Weng at Buddy, do not play for easy life. Play to be stronger men. Narinig ko na yan Tagalog na lang ba? Tagalog. Huwag kang manalangin para maging matiwasay ka o maayos yung pamumuhay mo. Kasi yung iba gustong manalangin para maayos, maganda, magaan yung pamumuhay nila. Dapat manalangin ka upang maging matatag ka sa buhay mo. Yodamen! Kasama nga Buddy at Weng, kasama mo sa kawan ng Commonwealth Avenue, Silvestre. Ako ay isang model. Salamat, bye, na model of traffic. Diretso mga naglalagab-labho ng mga balitang tatakarabe ng inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ng Martes at 19 ng Pebrero 2013. Kasama niyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, LDSRS Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.